Alright mga ka-good news, may nagtanong dito, tara basahin natin. Pastor, ask ko lang po, masama ba magpa-cremate? Kasi ako po, pag namatay, like ko po cremation, tapos ilagak sa columbarium. That's a good question. Tara, pag-usapan natin yan. Una, walang utos sa Bible na bawal ang cremation. Ka-good news, sa Bible, karaniwan ang burial. Pero wala kang mababasa na utos na nagsasabing kailangan ilibing para maligtas. Sa Genesis chapter 3 verse 19 ang sabi, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. So whether ilibing o i-cremate, pareho pa rin babalik sa alabok ang ating katawan. Tandaan, hindi ang paraan ng paglilibing ang issue, kundi ang kalagayan ng puso sa harapan ng Diyos. Pangalawa, ang kaligtasan ay hindi nakadepende sa paraan ng libing. Mahalagang tandaan natin ito, ang kaligtasan ay kay Kristo, hindi sa ritual ng katawan. Sa John chapter 11 verse 25 ang sabi, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay. Ka-good news, kahit ang katawan ay maagnas sa lupa o maging abo sa apoy, tandaan, ang Diyos ay makapangyarihan na bumuhay muli. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52 ang sabi, ang mga patay ay bubuhayin na walang kabulukan. Pangatlo, ang mahalaga ay ang pananampalataya, hindi ang tradisyon. Totoo, may mga kultura at relihiyon na nagbibigay ng spiritual meaning sa cremation. Pero bilang mga Kristiyano, gusto kong tandaan ninyo na wala itong saving power. At lalong-lalo nang hindi ito kasalanan kung wala itong idolatrous o anti-biblical na kahulugan. Sa Romans chapter 14 verse 17 ang sabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain o inumin, kundi katuwiran, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. So ang tanong, masama ba ang cremation? Hindi po. Ayon sa Bible, ang katawan ay sisirain man ng lupa o ng apoy, ang Diyos pa rin ang bumubuhay sa ating muli. So ka-good news, kung ikaw ay na kay Kristo, huwag kang mabuhay sa takot. Ang pag-asa natin ay hindi sa paraan ng libing, kundi sa resurrection. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 ang sabi, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muli. So ka-good news, tandaan natin ito. Ang tunay na tanong ay hindi kung paano tayo ililibing, kundi kanino tayo nabubuhay. What are your thoughts? I-type mo sa comment section.